Samantala, mula sa parteng ibaba ay nakatingin si Onoda sa tapat ng finish line habang iniisip na maya-maya lang ay malalaman na kung sino ang mananalo sa ikalawang araw ng Inter-High. Kasabay niyon ay ang matinding tagisan ng tatlo pero si Midosuji ang pinaka-nakaagaw ng atensyon ng mga manunood dahil sa kakaibang aura na ipinapakita nito. Maya-maya pa ay naabot na nilang tatlo ang huling 20 metro kaya ang lahat ay nakaabang na sa magiging resulta, ngunit pagkalampas ng mga ito sa finish line ay natigilan ang lahat dahil sa sobrang dikit ng laban ay hindi na nila napansin kung sino ba talaga ang nauna. Nalaman na lang nila na si Midosuji ang nanalo nang i-anunsyo na iyon ng mga staff. Habang nagbubunyi si Midosuji ay magkahalong pagkagulat at pagkadismaya naman ang naramdaman ng dalawa, at nagsimula na ring mangibabaw ang pagsuporta ng mga tao kay Midosuji. Ang ilan pa ay sinabing mula ngayon ay tagahanga na sila ni Midosuji, habang maging ang bata naman ay ginagaya pa ang pagpagaspas na ginagawa niyon bilang pagsuporta sa pagkapanalo nito. Maya-maya pa ay nagsisidatangan na rin sa finish line ang iba pang mga nangungunang siklista, at doon napansin ni Onoda na kakaiba ang pakiramdam sa paligid ng mga tao at ang lahat ay nakatutok sa pagkapanalo ni Midosuji. Iniisip ni Onoda na baka kaya ganun ay dahil hindi inaasahan ng mga manunood na si Midosuji ang mananalo, nang bigla namang mabaling ang atensyon ni Onoda sa pagdating ni Miss Ota na ng mga oras na iyon ay masigla na ulit dahil sa pagkapanalo ng team ng mga iyon. Sa pagtatapos ng ikalawang araw ng Inter-High ay parehong dismayado sina Ima Izumi at Yuto. Agad na humingi ng paumanhin si Ima Izumi sa harap ng team dahil sa kanyang pagkatalo pero sinabi ni Teshima na naiintindihan niya si Ima Izumi sapagkat sa laban ay meron talagang nananalo at natatalo. Dagdag pa ni Teshima na buo ang tiwala niya na ibinigay ni Ima Izumi ang buong lakas at ang makakaya nito para sa laban na iyon, at saksi umano si Sugimoto na siyang nagsabi kay Teshima kung gaano kabigat ang pinaghirapan ni Ima Izumi. Bagamat dismayado rin ay sinabi ni Teshima na dapat silang magpasalamat na lahat ay nakaligtas at natapos ng buo ang ikalawang araw. Isa-isa namang lumapit sina Aoyagi, Kaburagi, at Naruko kay Ima Izumi para sabihin na may bukas pa naman kaya meron pa silang tsansa. Maya-maya pa ay ginanap na ang award ceremony kung saan habang hawak ang mikropono ay sinabihan ni Midosuji si Ima Izumi ng nakakadiri, at butiki naman umano si Yuto, bagay na ikinagulat ng ilang mga manunood. Gayunpaman, hindi pinansin ng dalawa ang patuloy na pang-iinsulto ni Midosuji, hanggang sa ipagmalaki na nito ang kanyang kagalingan umano kumpara kina Ima Izumi at Yuto na itinuturing nitong peste. Napaniwala ni Midosuji ang mga tao na mas malakas siya kaysa sa taga-Hakone at sa nakaraang kampyon na team ng Sohoko. Maya-maya pa ay bumaba na ito sa entablado habang sinasabi sa sarili na mas panabik ang karera bukas. Dahil madami nagtatanong kung saan ako nanunood ng anime, subukan nyo na lang dito sa Usini. Napakaganda ng application na ito dahil hindi lang anime ang meron dito. Pwede rin kayo manood dito ng mga movie at iba't ibang sports. Kaya kung medyo naiinip ka sa buhay-buhay ay simulan mo ng manood, at kung interesado ka ay nasa pin comment lang sa baba ang kasagutan. Salamat. Samantala, ng mga oras na iyon naman ay sinabi ni Teshima kay Aoyagi na kailangan nilang harapin bukas si Midosuji, lalo na at iyon na ang huling laban nila na magkasama. Dagdag pa nito na meron siyang munting hiling na sana bukas sa karera sa Inter-High ay mapagsabay nila ang galaw at paghinga nila para magawa nila ang synchronized straight twin. Ngunit, hindi na nakatugon si Aoyagi dahil bigla na lang itong napaupo sabay hawak sa tuhod pero agad din itong tumayo at sinabi na ayos lang siya at wala lang iyon. Kinagabihan habang nagpapahinga ay napaisip si Teshima at sinabi sa sarili na masyado siyang umasa kay Aoyagi dahil inakala niyang matatag iyon at palagi lang na nasa kanyang tabi. Patid niya na nagkunwari lang kanina si Aoyagi na ayos lang mula sa pagdaing yun kanina habang magkausap sila. Kasabay niyon ay nagpapasalamat naman si Aoyagi kay Teshima sapagkat sinabi umano niyon ang monty nitong hiling para bukas sa karera, at sa pamamagitan niyon ay nagagawang magpatuloy ni Aoyagi. Bumaba na si Aoyagi para ipaalam kay Danchiko ang tungkol sa kanyang sumasakit na tuhod, nang sa gayon ay makuha nito ang mga bagay na kakailanganin niya para magamot ang sarili. Ayaw ni Aoyagi na malaman pa ng iba ang tungkol doon kaya pinaalalahanan din niya si Danchiko na huwag sabihin kahit pa kay Kaburagi na best friend nito. Samantala, pagkatapos maligo ay napansin naman ni Naruko si Onoda na magbibisikleta muli dahil pinalitan umano ni Kanzaki ang mga gear ng bike niyon para mas madali iyong makaahon bukas sa karera. Bukod sa nais iyong test engine ni Onoda ay nais din umano nito na mag-relax bilang paghahanda sa huling araw ng Inter-High. Habang nagbibisikleta ay iniisip ni Onoda na wala pa silang napapanalunan na kahit na anong number tag, simula ng unang araw ng Inter-High kaya sinabi nito sa kanyang sarili na kailangan niyang ibuhos ang lahat sa ikatlong araw. Bilang siya ang kampyon ng nakaraang taon ay napaisip si Onoda kung kakayanin niya muli kahit wala si Makishima na siyang nagbigay ng motibasyon noon sa kanya. Gayunman pilit nitong kinumbinsi ang sarili na kaya niya sabay kanta ng theme song ng Loveheim, nang bigla siyang matigilan dahil may nakita siyang nagbibisikleta rin sa harap niya. Mabilis at tahimik lang iyong umaakyat kaya inisip ni Onoda na baka si Tudo iyon, at hindi naman nga siya nagkamali. Nilapitan niya ito at tinanong kung naroon ba ito para bigyang inspirasyon ang Hakone Academy. Natawa na lang si Tudo at sinabing balak sana niya pero nakatanggap siya ng tawag kaya ngayon ay kinailangan pa niyang manghiram ng jersey at bisikleta, at hinahabol umano ni Tudo ang lalaking nagbibisikleta rin sa unahan nila.
Saglit silang nagkausap matapos purihin ni Onoda si Tudo tungkol sa pagiging mas mabilis umano nito ngayon bilang climber. Nabanggit naman ni Tudo ang kanyang panghihinayang dahil hindi umano nagkaroon kanina ng tsansa na makapagkarera sina Manami at Onoda na hinabangan pa naman niya dahil gusto niya sanang makita ang paghihiganti ni Manami. Maya-maya pa ay nagpaalam na si Tudo kay Onoda sapagkat wala na umano itong oras para makipagkwentuhan kaya humingi si Onoda ng pasensya sa pang-aabala niya rito. Ngunit nang bahagyang makalayo si Tudo ay biglang nagtaka si Onoda kung sino ang lalaking hinahabol nito, gayong ayon kay Tudo ay wala umanong makakatalo dito sa bundok at pansin din ni Onoda na seryoso ang mukha ni Tudo. Biglang nakaramdam ng kaba si Onoda at dahil sa pagkamausisa ay muli niya itong hinabol para malaman ang sagot sa kanyang tanong. Hindi direktang sinabi ni Tudo ang pangalan ng lalaki pero ayon sa pagkakalarawan nito ay nalaman ni Onoda na si Makishima ang tinutukoy nito. Hindi makapaniwala si Onoda hanggang sa maya-maya pa ay natanong niya na si Makishima sa unahan at doon ay naramdaman niya na mas lalo pang lumakas ang tibok ng kanyang puso. Hindi nagtagal ay umarangkada na si Tudo sapagkat doon na umano magsisimula ang karera nilang dalawa ni Makishima. Ayaw sanang makaabala ni Onoda pero hiniling pa rin nito kay Tudo kung maaari ba siyang magpatuloy sa pagpadyak kasama nito. Pumayag naman si Tudo dahil ang kasaysayan umano ay nangangailangan ng isang saksi bagay na ikinatuwa ni Onoda. Habang pumapadyak sa likod ng dalawa ay nakita niya kung gaano natutuwa ang mga ito na makita muli ang isa't isa, at kasunod yun ay naitanong naman ni Tudo ang tungkol sa gabundok na sulat na naipadala ni Onoda kay Makishima kaya sinabi nito na iyon nga ang dahilan kung bakit ito naroon. Pagkatapos ng usapang iyon ay naging seryoso na ang dalawa sa kanilang laban dahil pareho ng mga itong ninanais na talunin ang isa't isa. Hindi man maituturing na tunay na laban pero manghang-mangha pa rin si Onoda sa dalawa hanggang sa maya-maya pa ay narating na nila ang tuktok. Sa ikli ng naganap na laban ay nabitin si Onoda at sinabi sa sarili na nais pa sana niyang manood, pero dahil narating na nila ang tuktok at nasa palusong na sila ay sinabi na lang nito sa dalawa na namangha siya pero mukhang sabay lang umanong nakarating sa finish line ang mga iyon. Nagpatuloy lang sa pagbibisikleta pababa ang dalawa kaya sinundan lang ito ni Onoda nang biglang mapagdesisyonan ng mga iyon na magkaroon pa ng pangalawang round. Mabilis na ibinowling pabalik ng dalawa ang kanilang bisikleta habang pababa si Onoda at agad na nagkarera ulit pataas. Natuwa si Onoda sa pagkakaroon pa ng round 2 kaya ibinowling na rin niya ang kanyang bisikleta para humabol sa mga iyon at muling mapanood ang karera. Ang pangalawang round na yun ay nasundan pa ng ilang beses hanggang sa maka-anim na balik sila. Sa unang beses ay nagtay ang mga iyon habang sa pangalawa hanggang pang-limang beses ay tig-dalawang beses namang nanalo ang mga iyon. Ang panghuling balik nila ang nagtakda ng nanalo sa laban ng dalawa at iyon ay si Makishima. Hindi man nakatala ang maliit na laban na iyon ng dalawa pero para kay Onoda ay nakatatak na iyon sa puso niya. Samantala, mula sa tinutuluyang hotel ay tanaw ni Manami ang liwanag sa bundok at sinabi nito sa dalawang kasamahan ng mga nagkakarera o manong bisikleta ang mga iyon. Sa bilis ng paggalaw ng mga ilaw ay sinabi ni Manami na malamang ay nagkakarera ang mga iyon. Maya-maya pa ay naalala ni Manami na habang nasa meeting kanina si Tudo ay bigla iyong umalis at nanghiram pa ng bisikleta, kaya inisip nito na baka nakipagkita nga iyon kay Makishima. Kasabay ng pangyayaring iyon ay natataranta namang inaabutan ni Onoda ng inumin ang dalawa, sapagkat kinakabahan umano ito dahil ngayon niya lang ulit nakausap si Makishima. Natawa na lang si Makishima at sinabing senior lang naman siya ni Onoda na pumunta sa Japan para manood ng Inter-High, ngunit para kay Onoda, si Makishima ay isang mabait, maaasahan, at malakas na taong nakilala nito, at masaya umano si Onoda sapagkat hindi pa rin iyon nagbabago. Dagdag pa ni Onoda na habang sinusundan niya kanina si Makishima ay paulit-ulit niyang hinihiling na sana ay huwag na siyang magising kung isa man iyong panaginip. Pagkatapos ay nagpasalamat si Onoda dahil hinayaan umano siya ng dalawa na makasabay sa pagbibisikleta, sabay lapit para iabot ang dalang inumin. Maya-maya pa ay nagpaalam na si Makishima dahil hinihintay na umano ito ni Kinjo at Tadakoro pero bago tuluyang umalis ay nagpasalamat muna ito kay Onoda sa pagpapadala niyo ng mga sulat. Sa pamamagitan umano ng mga iyon ay naging updated siya sa nangyayari sa club at natutuwa siya na malaman na maayos ang team. Bukod doon ay napansin din ni Makishima na parang kabado si Onoda sa Inter-High ngayong taon kaya binigyan niya ito ng payo kung paano nito malalampasan ang mga iyon. Hindi nagtagal ay tuluyan ng nagpaalam si Makishima at naiwan naman si Onoda na nagkaroon ng lakas ng loob para sa huling araw ng laban nila bukas. Samantala, habang naglalakad si Manami sa pasilyo ay sinusundan ito ng dalawang taga-Hakone Academy sapagkat ipinagbili ni Kuroda sa dalaawa na bantayan si Manami at patulugin ng maaga dahil sa pagiging late palagi nito. Ngunit natakasan ni Manami ang dalawa matapos nitong magkunwari na magto-toothbrush lang ito pero ang totoo ay magbibisikleta ito sa labas.